Sir Danny. Siya po yung client natin. Pinapanood lang kita dati sa YouTube, sir. Ngayon, Ay! Uy, salamat sir. Salamat po. Ang video mo, napapanood ko. Salamat po. Sinusubaybayan Apa. ko ng Sir Danny si... Oo, idol Sir Danny. Kaya nung narinig na sir na... Si Sir Buddy? Oo, excited din siya. Hirap ko ng comment na ng appointment sa Sir Danny. Parang kulang yung maghapon niya. Sa dami ng kailangan niya ng promosyon. Lagi ano? Minsan ako nagsusurprise na ako dito kasi alam ko paligpaalam ako. Wala ako. Gusto mo pamigil ng ilog. Actually, hindi ko nga maintindihan eh. Kasi minsan, di ba usually may schedule tayo ng... Ay sir. May schedule tayo ng anihan, tsaka Oo. lang Oo. Kila Sir Danny, kung nakita, nag-aabot yung... Tuloy-tuloy. May nagla-land trip, may nag-harvest pa. Diretso kami sa lalang. The all stages. Yes. Makikita. Walang hinto. Ay, sa inyo rin to. Kabila. Yan. Ang dami. Madami pa. Bukod pa yung nasa labas pa siguro, Sir Danny, ano? Grabe. Ito, sir, ridge maker naman to, pang pilapil. Pangpilapil. Wala nang, hindi naman umano. Hindi naman umano. Dambilis po nito. Mabilis. Tsaka standard. Maghapon kahit limang kaya. Kaya niya. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ginawa kong boom sprayer, sir. Boom sprayer. Gawa namin, sir. Gawa niyo lang. Pang mais, sir. Ah, Wala nang tao na nag-i-spray. Puro ito na. Kakasya to sa pilapil ng kasya corn. sa corn, sir. May distance kayo talaga na inallowed. Paano po nag-work ito, Sir Dan? Bali, nakakasya sa PTO ng truck. Okay. At ano lang, sir. Nakaganyan lang siya. Lang meron ganito, sir. Ginawa lang namin. Ginawa niya lang. Ang Tapos naman dami. yung ano namin, sir. Pangabono ng mais. Tractor Sige, naman. sir. So, rice and corn po kayo, Sir Danny? Ito ang abono. Wala nang ano, sir. Gawa niyo rin? Sir. Meron na siyang technique tapos tingnan pa siya ng ano. So, hindi na mano-mano yung Hindi na, sir. pag-abono. Meron na siyang tudling tapos meron siyang fertilizer. Ilang hektarya ang sinasaka at tinataw na ng corn, sir? Yung sa akin, sir, may 50 daw ng hektarya. Yung sayo pa lang yan. Tinatamla ko, sir. Ang liit, ha? Ang liit, 100 hektarya lang. Hindi matay ako. Hindi tayo kaya Danny. Ito naman po yung sa cedar natin. Cedar, okay. Cedar. Ng corn din po ito? Corn, sir. Corn. Ito, gawa nyo rin po ito? Fabricated na natin Ito, fabricated na rin. Mas pang matagalan to, sir. Stainless eh. Kasi ito naman, sir. Local China. Ito yung... Dito yung buto. Ayan, o. Tapos dito yung fertilizer, sir. So ito po yung lalagyan ng... Ito, may kulay, yung seeds. Diyan yung buto. Diyan yung buto. Nalalaglag dito. Tapos ito naman yung fertilizer. Nalalaglag din. Dito. Yung buto, saan po nalalaglag? Nasa gitna. Dito na. Yun. Dito. Yun. Kasunod siya. Actually, sir, ito yung
support natin sa agriculture, di ba? Parang hindi kasi lahat kaya ng government eh. So nakita mo yung ano tawag doon? Ako yung private sector, katulad nila Sir Danny. Yun talaga yung primer doon sa magsasaka natin eh. Introduce na lang po tayo, si Sir Darrell Sandoval po ng Bank of Makati. Yes. Sir, ano po, anong department kayo, sir, sa Bank of Makati? Handle po namin yung micro and small lending division. Kailangan natin yan. Yan. Kailangan ng mga farmers Kaya kasama natin yan. natin si Vince. Sir Vince. Espiritu po. Kami po yung kapitan. Kumbaga sa army, kami yung mga sundalo ng Bank of Makati. So kami yung mga sumusunod, kila Sir Danny. Kami yung mga nagbubukid-bukid. Yan. Maharapin natin yung mga farmers. Si Sir Danny, ano po ang buong apelyido niya? Sir Danilo Cunanan, sir. Danilo Cunanan. Kami hindi lang kami yung parang, nagpapautang kami. No, hindi lang eh. Actually, we are providing solutions. Yes po. No, isa na yung sa agricultural development natin. Tulad niyan, we are looking for partners katulad ni Sir Danny. Kasi si Sir Danny, may machinery, may agri-supply, no? At saka hindi lang yun, yung technology, yung transfer of technology. Yung kasi minsan yung challenge sa farming eh. 'Di ba? Kumbaga yung farmer pagka iisa-isahin mo yan, matagal. Pero yan, katulad ni Sir Danny, 100 hektarya na kagad. Isa pa lang ang kausap natin. So, kung yung mga members din niya sa association nila, mas mabilis yung tapping natin at saka yung support natin sa kanila. Sir Danny, gusto ko lang itanong kasi ikaw ay gumagamit talaga ng technology, machineries, 'di ba? At maalam talaga, malaki ang sakahan, meron kayong organization, may funding kompleto, no? May tindahan. Malaki po ba ang kita sa pagtatanim ng palay at mais? Malaki, Sir Buddy. Kita lahat, sir. Kita lahat. Malaki. Malaki. So, somehow yung baka yung audience natin, makita nila no, na hindi puro lugi, hindi kumikita, hindi puro sad story yung farming. Meron talagang mga success stories ang farming natin. Huwag silang matakot magtanim ng sir, yung mais at palay. Nandyan yung kita, sir. Andyan talaga. Matututunan natin yan kay Sir Danny, kay Sir Darrell, paano gagawing productive talaga yung farming natin para once and for all, hindi natin sinasabi na laging talo. Tama. Lalo na ngayon, sir, puro puro machineries na tayo. Wala nang nagbubungkal, di gaya dati. Kalabaw pa. Ngayon, puro tractors, harvester. Napakadaling magsaka ngayon. Ayan. Siguro tama-tama no, yung sundan ko lang yung sinabi niya na Yes, sir, malaki Darrell. kita. Bakit? No, kasi number one, yun nga, hindi siya nag-invest siya sa technology. Yeah. No, and yung investment na yan, hindi biro. Hindi biro. Malaking halaga, pero pag kinumpute po natin yung nagiging kita ngayon, halimbawa per hectare, may natitipid ka, tapos lumalaki yung harvest. So, pagdating sa dulo, mas malaki kita. Malaki ang kita. So, ang tanong, kaya bang bayaran yung puhunan dun sa malaking machinery? Yes. Kaya. Yes. Mukhang yun, kinuha nga ni 2 unit ni Sir Danny sa amin. Sambot na eh. Gaano katagal yun, Sir Danny? Isang cropping cycle lang siguro yan. Trapping lang yun, sir. Kaya. Grabe. Because of the network. Kaya kumuha ko sa amin eh. Kaya ko sa dasal. Basta puto ba yun? Puto. Actually, si Sir Danny kasi kung tutuusin, kaya naman na niyang mag-finance sa sarili. Kami nakikipag-partner sa kanya kasi nakikita namin yung network na meron siya. And, to reach more farmers. Yes. And partnering with him, mas malaki yung maaabot natin. So, mas marami tayong matutulungan. Diba? Kasabi ko nga, Sir Danny, siguro sa ibang punto de vista, pinagtatalunan lagi yung paano mumura yung bigas. No? Pero yung kabilang side naman, gusto magmahal yung palay. Yes, no? yes. So ngayon, ang susi natin doon, Interesting yan, sir. kailangan magmura yung production cost. And para mangyari yon, kailangan natin ng machinery. At mas control mo po yun, sir. Exactly. Mas control mo na pababaan mo yung production cost rather than pataasin yung presyo ng palay. Exactly. No, win-win yun eh. Diba? Kasi ang bottom line naman niya, yun sabi ni Sir Danny, malaki kita kung
Katulad niyan, economies of scale kasi. Yan. 'Di ba? Halimbawa, dati kung kalabaw, oras na gugugulin mo matagal para matapos mo yung 1 hektarya. Sa traktora, text lang, inaararo na yung lupa mo. 'Di ba? Text lang, hina-harvest na yung palay mo. Diba? So, ang laking advantage. Ako, ini-encourage ko nga, sabi ko kay Sir Danny, siguro Sir Danny, pati yung problema natin na wala nang interesadong magsaka na bata. Ngayon, sila na yung manager. Kasi meron silang patatakbuhin, halimbawa na traktora, harvester, 'di ba? At saka ito, pati pagtatanim. So, kumbaga hindi na talaga sila yung magsasaka. So, agribusiness na sila. Agri-negosyante na sila. Yes. Sir Danny, bukod po doon sa 100 hectares na sarili mo, nagsa-service ka rin sa ibang farmers. Yes. Ilang hektarya po din po 'yon? Mga nasa 1,000 hectares. 4,000. 1,000 sa mga 1,000, grabe. So, ma-imagine mo sir yung magnitude. Wow. So, bakit hindi ka makikipag-partner sa katulad nila Sir Danny? Wow, grabe. So, yun talaga yung key. Kaya natin, sir, no? Kaya natin talagang pataasin yung buong production ng Pilipinas, no? Kaya, sir. Kayang-kaya. At saka, sir, maganda yung yung naggagawa kayo ng sarili ninyong implements. Oo, sir. No? Para mapadali yung trabaho, sir. Kasi napakahirap kumuha ng manpower, sir. Oo, talaga manpower talaga problem. Talaga problema natin. Lalo na sa pag-spray, pag-abo, no? Lalo pagka mainit na, sir. Pagka mainit na yung araw, wala na. Oo. Nag-aabono ng mais. Oo. Nasa lilim na lang, hindi na sila kumikilos. Saka gano'n ba? Saka si Sir Danny, sobrang bata, sir, 41? 43, sir. 43 years old? Iba. Ito po yung tindahan. Meron pa kaming tindahan sa lahat. Meron pang ibang tindahan. Opo, sir. Hindi lang itong Arayat ang siniservicean ninyo. Kahit Hindi mga lang, ibang sir. lugar. Meron din sa Nueva Ecija. Oo. Meron din sa Mexico. Santa Ana. Sir, Oo. Pasok po tayo. Hello po. Morning. Sir Gano. Morning po. Isang area, ilang hektarya, isang pamilya na yung katulong mo doon. Sila lang nag-aano, sir. Sila na yung Mas nagpapatakbo maganda yun, sir. na. Mga pamilya na yung nagsasama. Katulad nun sir, nakwento mo ng isang pamilya, ilang hektarya ang sinasaka nila? Ang sinasaka nila sa akin, yung isang pamilya na yun, may git 20. 20. Kaya yung isang pamilya, hindi na niya pinagtrabaho sa labas yung anak niya. Sama-sama Doon na na sila lang. doon. Oo. Buti naman sir nanonood kayo ng agribusiness. Lahat ng video mo sa tapanood ko eh. Actually, ako sir, kahit nung wala pa ako sa Bangko Makati, sinusundan ko na sila. Si Sir, kaya nga sabi ko, Sir, kamusta yung lupa mo sa Rizal? Alam ko yung ano niya. Tapos nung na-picture mo sir yung kay Tractor Fest, kay Go Tractor. Go Tractor. Di ba doon tayo nagkita. Tapos may ano tayo sa booth. Tumawag sa akin yung mga kaibigan ko sa Amerika. Sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Saan? Sabi niya, ang laki-laki mo. Mga follower ng agribusiness. Nasa Amerika. Bangko Makati, bakit nandito kayo sa agriculture? Ako rin mismo, no, na nakikita ko yung Bank of Makati. So, feeling ko, commercial bank, rural bank, kanya, no? Bakit nandito kayo sa sa machineries, financing ng para sa mga small farmers? Okay. So, number one, Bank of Makati is a savings bank. No? Okay. Yan. Nagsimula siya sa rural bank. Tapos, way back mga 2000s, na-acquire siya ng Ong Tenko Group. No? And nung lumaki na siya hanggang sa naging savings bank, yun nga, under our micro and small lending division, we are financing, pinapautang namin yung mga micro, small enterprises natin. So, ito kasing agricultural enterprises, isa siya sa mga hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Yeah. No?
So, nung inaaral namin, ano ba yung pwede nating itulong dito sa agriculture enterprises na to? Malaki yung gap. Malaki yung gap. So, pagdating sa production, Land Bank is very active. Okay. No, and most of our rural banks are very active in the production loan. Now, pagdating sa farm mechanization, walang masyado, no? Okay. No, there are only few banks na active nationwide. Okay. Nationwide. So, meron kaming 62 branches nationwide, regular branches, and 40 branch lights nationwide. So, in total, we have 102 branches. So, sabi namin, magandang simula to para makover natin yung farm mechanization. No? Actually, we are looking for pre- and post-harvest facilities. Okay. Ito yung simula land preparation, harvesting, seeding, nakita natin kanina, at saka yung pag-aabono, di ba? So, pangarap namin yung buong supply chain makuha natin. Mechanized lahat. Halimbawa, pagkatapos ng ani, paano magiging bigas yan? Yeah. So, we will also be, actually may mga kausap na kami ngayon na paano naman yung mga maliliit na farm level rice mills. Okay. At saka dryer. Kasama yan. Yes, kasama yan. Kasi yan yung kulang ngayon eh. Yeah. Di ba? Minsan kaya mura palay kasi basa. Yes. So kung may mga... Or hindi na ma-store, ganyan. Exactly. Di ba? Kasi pagka in-store mo yung basang palay, masisira. Yeah. No? So na-spoil siya. Sayang yung production. Biro mo, 4 na buwan, 5 buwan pinaghirapan ng farmer natin. Ganun lang mangyayari sa kanya. So ngayon, ang kailangan kasi doon is investment. Yeah. Katulad nung pinakita ni Sir Danny kanina, nakita nyo meron din siyang dryer dyan mamaya. Meron siyang, kasi yun yung ang kailangan natin hanapin, di ba? Para pataasin ang income. Hindi kailangan pamahalin. Yeah. No? Kailangan matipid natin para ang lalaki, yung markup. Yes. Yung markup ang lalaki. So, the lesser the cost ng production, pabor sa farmers. Yeah. No, pabor din sa mamimili. 'Di ba? Kasi pagka mahal, minahalan din natin, mamahal din yung bigas. Mamahal din yung end dapat product. sa pre-harvest natin siya. Tapos yun nga po, tataas yung efficiency. No, katulad nung harvester natin, yung sa mano-manong thresher before, ang recovery rate yata dyan parang nasa below 70% eh. Okay. So, kung etong harvester natin has a higher recovery rate pa lang. Hindi mo pa Yun pa lang. hindi pa natin pinataas yung production. Yeah, it translate to income na yan. Sabihin mo ulit. lang nag-increase yung recovery rate mo ng 5 to 10%. Yeah. Diba? Eh kung 110 per hectare, di may 10 sako ka. 100 hectares yun. Exactly. Di 100,000 times 100. 1,000 hectares na. Ayan. So, ganun din po yung epekto niya sa cost ng palay natin pagdating sa dulo. No? So, sabi ko nga, hindi lang, pag tinanong, ano bang negosyo ng bangko dyan? Actually, hindi lang pautang eh. No? We are putting value adding dun sa production ng agriculture natin. Siguro pag naintindihan ng mga tao yon, maiintindihan na bakit nandun si Bank of Makati. Okay. No? Hindi lang kami basta lending pa utang, ano. In fact, si Sir Danny, nahirapan yung pa kayo isang pangarap niya, i-convince. sir, na ano yan, sir, yung malaking truck. No? Yan. Pangkuha niya ng mga abono niya. Yun yung susunod namin na kinukumbinsi si Sir Danny. Kasi kinukompute niya, pag pumasok daw ng pier to pick up, forward yata, gamit ni Sir Danny. So, dalawang balik. Doble cost. Ngayon, pag nakuha yung truck, isa na lang. Ayan. No, yung mga ganun bagay ba? Savings na naman yan. Yes. Lahat ng savings, dadagdag doon sa kita. Yan. So, sometimes, that will answer. Bakit mas mura yung abono ni Sir Danny? Yeah. No, kasi nag-i-invest siya sa mga technology, di ba? Kasi kumbaga kung siguro kung ELP lang ang ginagamit niya pagkuha ng abono, baka benting balik yun. So mataas ang cost. So mataas din ang benta niya, di ba? So yung mga nagpapataas ng cost na yan, yun yung nagpapaliit ng kita ng mga farmers. Exactly. So we are giving solutions for that. Yeah. Yun po yung mga tinutugunan natin. And siguro magtataka yung iba,
bakit na-afford ng isang farmer or farmer entrepreneur yung halagang, okay, sabihin ko na yung halaga, no? Sige, sir. Nasa 2 milyon yung halaga ng mga Isang- machineries natin, katulad ng harvester. Oo. Diba? Bakit Medyo high-end kasi bakit itong sila mga- nakakakuha ng ganong kamahal at nakakabayad? Okay. No? Kasi kinikita naman po. Kinikita nila. So, 2 bagay kasi kikitain ng farmer, no? Dahil nga nakatipid siya, talaga yung income niya. Tapos, hindi naman yung pinaparent pa nila. No? Pinaparenta nila. So, yung cost ng renting, income yun. Income din yun. Yung po yung nagiging pambayad sa bangko. So yung sinervice niya para sa sarili niya, Yes. kita lahat yan. Yes. Siguro ang pinakamagandang description, kung makikita nyo po yung ibang kliyente namin na hindi pa masyadong mayaman. No? Bungalow yung bahay, Okay. parang malaking kubo, pero may garahe. Na malaki. Na halagang 2 milyon yung nakagarahe. May mahal pa sa Fortuner eh. No? Pero nakakabayad siya. Okay. No? Kasi yun po yung nanggagaling yung income niya doon. Sir, gusto ko lang itanong, kasi ito napakaganda nung mission, no, yung vision, yung adding value to yung produkto para sa mga farmers para kumita sila. Ikaw nag-conceptualize ito, sir? Actually, For Bank of Makati. Yes, opo. Oo. Kasi galing ako before sa Land Bank. Okay. So alam ko yung nangyayari, ano. And nung nasa Land Bank ako, may mga tinutulungan kaming cooperatives at saka rural banks. Okay. So nung time na yon, nanghihinayang kami because we cannot do so much dahil kulang sa funding. Okay. So when nandito ako sa Bangko Makati, ang dami namin pera. Okay. So etong pera na to dapat magamit natin sa isang programa. Nakikita kami. Yeah. At kikita ng mas marami yung mga tinutulungan namin. Kasi for this business to thrive, kinakailangan parehong panalo eh. Hindi pwedeng kami lang ang kumikita. No? So ngayon, pag nakikita namin na, actually ang indicator namin ngayon, sabi ko sa boss ko, sir, pag hindi yumaman yung mga kliyente natin, tanggalin na natin itong programa na to. Okay. No? And true enough, dun sa mga kwento nung mga kliyente natin, yun talaga yung nagpapatas ng income nila. No? Yung technology, no? Balita ko nga si Sir Danny may solar irrigation pumps na rin eh, no? So sila talaga yung model, ano? Siya at saka yung mga kagrupo niya na kami nai-inspire na maglagay ng pondo talaga para dito. Sir Danny, sila mag-asawa are former OFWs. Oh, I see. And nakita, malayo sila sa pamilya, yun ang parang doon sila nalulungkot. Yun yung ano nila. Kaya nag-isip silang simula ng negosyo dito. Ang bahay ni Sir Danny, daig ang bahay ng politicians, ha? Sa luwang ng luwang ng solar, eh. Kung alam ko na, pinagluto ko ng guro si ma'am eh. May dala akong tinapa sa inyong dalawa. Galing kasing Bataan si Vince. Sabi ko, Vince, kailangan madala natin yung tinapa ng Salinas at saka galunggong na lalaki. Galunggong na lalaki? Ayan. Mas malasa yung gulunggong na lalaki kaysa sa galunggong na babae. Anong difference? Yung babae, malapad siya pero manipis. Yung gulunggong na lalaki, pabilog. Umbok. Actually, Sir Buddy, yun yung nakita ko, hindi naman inspiring lang, but siguro yung sa page ko, talagang nakikita ng tao yung, kumbaga, hindi ganun kadali ang negosyo, pero kung talagang tututukan yung ating business, nandun yung pera. Kasi tinitingnan ko yung sa data natin ng farmland. Mas mataas pa rin tayo ngayon sa Vietnam eh. Sa farmland? Sa farmland. Pero yung pag-utilize, doon nagkakatalon. Diba? Ang susi ito, yung mga ganitong technology. Sir Dan, gano'n ka nakatagal sa farming? Nag-start kami since 2015. 2015 lang? Wow! Ang galing mo naman. Grabe, no? Less than 10 years. Ilan na sir harvester mo? 8. Ang tractor, 10. 2 Ang galing na negosyante. Oo.
Tsaka ano sir, hands-on talaga sila magkasama. Ako yun ang nakikita kong ano. Talaga. Sa tindahan siya. Sir, anong trabaho niyo dati sa abroad? Driver ako dati siya. Si ma'am? Ano ba? Embroidery. Embroidery? Ang lapit ka lang, no? Ang lapit sa agri. Wow. Welder. Embroidery. Ilan pa anak niyo? Apat po. College? High school pa lang yun. Bata ka na. Yung meron pa akong tulis. Ah, Pangalan ko, naglalak doon sa Korea. Anak Korea ka rin. Korea ako. Sa kami nagkakilala kami sa Korea. May skill kayo sa business. Paano yung napalaki ito? Nung ganito palaki, sir? Nung una sir, pagsimula lang kami sa isang traktora para sa sumama ng gawin ng ako. Hindi ba lang ako basta. Hindi namin doon. Lupa talaga, no? Dahil kami lang mga unit. Taon-taon nagyagan kami ng unit. Kaya nga eh, binira mo yung 9 years ko eh. 11 na, dalawang isang taon eh. Persistent. So ano sir Danny, yung kumbaga, yung kinikita, hindi ginagastos, dinadagdag. Kaya mas malaki yung, mas mabilis ang paglaki. Sabi nila, kung gusto mo talaga yung maman, yung business mo, either magkaibang business, kung related man sila, yung ibang kita, 100% hindi mo gagastos sa yung isa, yun yung panggulong. Yeah. Kaya sinasabi nila, kasi dati yung mindset ko, unang natutunan ko, may French guy na sinabi sa akin, parang umaman ka, you need to save 30% of your income. 30%. Tapos, sabi ko, ang hirap nun Tapos may nakilala akong kliyente. Sabi niya, no, dapat 70%. 70%. Paano yan? Tapos, isa na naman, subscriber din sa BE Bonin. Sabi niya, no, dapat 100%. Paano nangyari yung 100%? In-explain niya sa akin na dapat iba-iba yung business mo. Tapos business ka 100%. Kita lang lahat yun. Kaya pala pwede yung 100% kita. Kasi sir, ako, sir, tama lahat eh. Magiging iba lang. Dahil kung 30% ng sinesave mo, yung 30% lang ang growth mo. Tama lang. Kaya rin, di ba? Kaya kung 70% yung ibinabalik mo sa negosyo, o di 70% yung paglaki ng negosyo. Diba? Eh lalo na 100%. Kasi, actually may secrets din. Katulad ng sample, may 3 negosyo ka. Kasi lahat ng manager ka. Swerduhan mo lang ang sarili mo. Sa lahat. Yes. Sobrang na So wala kang kukunin kita, di ba? Part ka ng gastos. Diba? So 100%. May ikot yung pera ko. So, any income, sabi nga sir, bili ako lupa. Bili ulit ako ng traktora. Bili ulit ako ng harvester. So, purot lang. So, sa Chinese, di ba? Purot lang ang kita. Kasi yung iba, akala nila, yung kita ng negosyo, kita niya yun. Hindi, dapat empleyado ka na yung business. So, Ba't di mo sinil-separate yung hindi kaya yan? yes. Actually, Hindi mo sinil-separate kami yung sa, hindi kaya yan. diba yung MSMP natin, ang 70%, no, actually 80% ng MSMP sa Pilipinas, sari-sari store, saka small trading. Okay. Kaya hindi nalaki yun. Kasi, biging bawal yung anak, kukuha ka dyan, kukuha ka dyan. So, Kukuha doon sa... nadadamay pa sila. So, until such time na may separate mo yun. andun ka lang gagatos, sako kami. Yes. Hindi, kung mo nag-set aside ka na Tama. Yung sinasabi ni sir na ang kita mo, nag-set ka na ng sweldo. Yung sweldo mo, yun lang ang gagastusin mo.
Hindi ka kukuha doon sa pera ng negosyo. Kasi hindi mo pera yun. Yes. Ang pera mo lang yung sweldo mo. Ang ganyan. Gusto ko, 2,000 na bigas na. 151 million na yung boss ko. Boss pa lang. Diba? Kaya tama, mga abono na, mga 29 million. Kaya about 30%. Yun yung ano eh. Ang bilis siya pag ano, numbers. Number yan. Yeah. Actually sir, yun yung isang advocacy namin. Kung maturuan natin ng mag-isip ng ganun ng farmers, may engganyo sila lalo kumita. Kasi minsan hindi rin nila maintindihan na, akala nila laging, basta kailangan mahal ang palay. Siyempre mas maganda mahal ang palay. Pero dapat ang preparation natin, pamurahin mo muna ng pamurahin yung gastos mo. Para kahit hindi magmahal yung palay, kita ka pa rin. Kita ka pa rin. Kaya pag nagmahal ang palay, edi jackpot. Diba? Actually, last year, I think it's a good year. Last year. Maganda kita. O walang masyadong bagyo eh. Walang bagyo, tapos maganda presyo ng palay. Maganda presyo. So maganda yield, tapos maganda ang presyo, doble kita. Sa Bataan sir, 24. Kaya naniniwala kayo sa dami, sambot agad eh. Kasi yung nag-full paid na rin sa amin eh. Sabi ng tao, Full paid agad? sir, kukunin ko ba? Aba, kunin mo, pera na yan eh. Tapos pautanin na lang ulit sa atin pag gusto niya or dagdag siya ng unit. nakakaintindi ako ng, sir, Mamaya. Anong river po ito? Pampanga. Ito yung Pampanga River. Ano bali, dito sir, dam siya dito. Sa moment of truth, sir. Oh, ito na. Makalalay sa mga baba. Sir, udan. Yan. Magkadikit. Lumalayo eh. Ganda ng Budlok Arayat, no? Ganda, no? Sinik, oh. Bihira ka makakita ng bundok o rayat na may tubig sa ano niya. Alright. Tama ka. Kalimitan ng view na makikita mo ni Arayat. Palayan. Oo. Bihira ka makakita ng ganito. Kaya mo ba yan, Sir? Yung Kaya? pampero natin, Nakabarong. Man. Kala nila sa ferry lang may nakaganito, sir. Wow. Kailangan natin umupo. Sir. Sir, po ka rito. Dito ka. Dito. Dito ka. Ganda. Ganda, no? Parang lake na. Parang lake tingnan. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.